Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at ikalimang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Lilian dito sa ating dulahang Love and Memories. Dahil lang sa panaginip ay nagka-problema ako. At sinabi ni inay na hindi totoo yun. Pero di pa rin ako mapakali. Kaya pumunta rin ako sa lola ko at sinabi sa kanya ang aking panaginip. Subalit, sinabi niyang kabaliktaran sa totoong pangyayari ang panaginip. Kaya nang tumawag si Dante, ay nasabi ko sa kanya ang panaginip ko. Kaya ang sabi niya ay dapat na kaming magpakasal pag nagbakasyon siya para hindi na ako magduda pa sa kanya. At sinabi rin ni inay kay Itay, kaya pumayag na pakasal na kami ng nobyo ko. At ay nako, magpapahinga muna ako sa araw na to. Pero bago ako magpahinga, tatapusin ko muna ang mga gawaing bahay na hindi nagawa ni Lilian dahil nag-alala sa panaginip niya. Pero ayos na rin, ay nagkausap na sila ng nobyo niya. At plano na ni Dante na mamamanhikan pag nagbakasyon dito. Pati ang lola niya kinulit din, kaya nag-alala ang inay. Kaya nagpunta rito ng maaga si inay at tinanong ang kalagayan ni Lilian. Ito, madaming labahan. Di yata ako makapagpapahinga. Di bali, Lilian na lang ang maglaba. Total, tapos na rin ang kanyang problema. Mag-awalis na lang ako dyan sa bakuran dahil marami na rin tuyong dahon ng mangga. Ano ba ito? Kumakatok. Sino kayang dumating? Ako baka si Dante na, pero wala si Lilian dito. Nandoon sa kaibigan. Sigurado na nakikipagmarites na. Sandali lang! Nariyan na! Bato. Sino ba? Bando! Ikaw nga! Bando! Ikaw ang daya-daya mo! Hindi mo man lang ako tinawagan para alam ko na ngayon ka darating. O ano Marita? Dito na lang ba tayo mag-uusap sa may pintuan? O pumasok muna tayo at saka na magkwentuhan na lang tayo sa loob. Sige, halika, pumasok ka muna. Aba, ang dami mong dala. Ang ibig mo bang sabihin, matagal ang bakasyon mo, ha? Halika, pasok. Nasaan ang anak natin? Bakit wala siya dito? Saan ba nagpunta? Nasa lola niya? Hindi, nandoon sa bahay ng kaibigan niya dahil wala na siyang problema. Alam mo ba, masaya na yung anak mo at ibinalita niya sa kaibigan ang tungkol sa pagpapakasal nila ng nobyo. Ganun ba? Yun na lang ang lunas ng kalungkutan niya. Yung sigurado na hindi siya iiwan ng nobyo niya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ang dami nating napagkwentuhan. Pero alam mo, mamaya, yan ang gusto ko sa'yo. Huwag kang magproblema dahil tapat si Dante sa'yo, di ba? tama ka, friend. Sinabi na tuloy ang pagpapakasal namin para hindi na ako magduda sa kanya. Alam mo bang mahal na mahal ko si Dante? Kaya ayokong magkahiwalay kami. Oo nga, kaya lang, kulang ang tiwala mo sa kanya. Huwag namang ganyan para hindi kayo mag-away at maging maayos ang relasyon ninyo. Ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko eh. Kahit alam ko na ginagawa lahat ng makakaya ni Dante para maging masaya ako. Pero di pa rin ako kontento eh.
Kaya anong magagawa ko? Yan ang hirap sa relasyon ninyo. Lagi kang nag-iisip ng kung ano-ano ang ginagawa ng nobyo mo. Kaya ako, ayokong malayo ang maging nobyo ko. Tama ka, friend. Laging hindi ako mapakali hanggat hindi ko nakakausap sa video call si Dante. Pero paglipas ng ilang araw, naku, nalilito na naman ako. Friend, huwag mong sanayin ang ganyan na pag-iisip mo. Baka masiraan ka pa ng bait sa sobrang pag-iisip mo. Ay, naku. Sana wag mangyari yan sa akin, friend, no? Dahil kawawa si Dante. Baka maghanap pa siya ng iba. Oo, kaya hayaan mo lang si Dante dahil nagtatrabaho para sa inyong magandang kinabukasan at naghahanda na rin para sa inyong pagpapakasal. Ang mabuti pa ay maghanap ka ng trabaho mo para maging busy ka at hindi yung lagi mong iniisip si Dante. Ikaw talaga, sinurpresa mo ako. At si Lilian sigurado magugulat yon at saka matutuwa dahil nandito ka na. Oo nga pala, ano bang plano mo? Kun Marita, medyo magpapahinga muna ako at magpapagaling para bumalik ang lakas ng katawan ko. Dahil muntik na akong mamatay nang nilusob kami ng mga rebelde. Ikaw naman kasi, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Nag-alala ako ng masyado sa iyo nang hindi ka tumatawag sa akin. Papaano naman kasi sa mga panahong yun ay iniindag ko pa rin ang kirot ng mga sugat na tinamaan ng bala. Lalo na sa paa ko. Oo nga halos hindi pa maidiretso ang lakad mo. Kaya kailangan na magpagaling ka muna para naman maging masaya ang darating na Pasko para sa ating pamilya. Oo naman Marita, kompleto na tayo at magkasama habang buhay. Dahil hiniling mo ang maaga kong pagre-retiro. At saka may diferensya ang paglakad ko. Kaya hindi na ako pwede sa mga misyon namin. Ay, salamat Mando at tinupad mo ang hiling ko sa iyo. Kaya napakasaya ko sa darating na Pasko dahil kumpleto ang pamilya natin. Inay, nandito na pala kayo sa kusina. Ang akala ko, pupunta kayo sa palengke. Teka, ang sarap yata ng niluluto ninyo, Inay. Bakit? May bisita ba na darating? May espesyal na tao ang sabihin mo. Kaya ipinagluluto ko siya ng kanyang paboritong ulam. At alam ko anak, na matutuwa ka. Ha? Anong ibig ninyong sabihin, Inay? May kamag-anak tayong dumating, kaya nagluluto kayo ng masarap na ulam? Hayan nga't amoy pa lang, ay ginutom na ako. Totoo anak? Baka binobola mo naman ako dahil ako nga ang nagluluto para sa ating tanghalian. Di ko po kayo binubula. Alam ko naman na masarap kayong magluto gaya ni Lola. Dahil namanan ninyo ang galing nila sa pagluluto. Sige na anak, ako nang bahala dito sa kusina. Ikaw muna ang makipag-usap sa importanteng tao sa buhay natin. Kanina pa siya naghihintay sa'yo. Sino ba ang taong yon, Inay? Parang kinabahan tuloy ako sa sinabi ninyo na naghihintay siya sa akin. Sige na, puntahan mo na kaagad para malaman mo kung sino ang dumating kanina at nasurpresa rin ako. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsan... Itay!
Naririto na pala kayo. Sinorpresa ninyo kami ni Inay, ha? Hindi kayo tumawag na uuwi. Yayakapin ko kayo ng mahigpit dahil na-miss ko kayo, Itay, ah. Mula pagkabata ko kasi hanggang matapos ako ng kolehiyo, eh. Ngayon lang tayo magkakasama sa Paskong darating. Oo nga, Lilian. Siyempre, iniisip ko ang ating pamumuhay at gusto kong makatapos ka ng iyong pag-aaral dahil ikaw din ang makikinabang. Pero hindi pa po ako nakakapaghanap ng trabaho, eh. Dahil sabi ni Inay, ay magpahinga muna ako. O, tama naman siya. At kahit hindi ka magtrabaho ay may negosyo ang inay mo. Hindi tayo kakapusin. At may natatanggap din ako na benepisyo sa aking pagre-retiro. Totoo, Itay? Hindi na kayo babalik sa trabaho ninyo? Naku, sigurado, natuwang-tuwa ang Inay sa inyong desisyon na magkasama na tayo habang buhay. Oo, anak. Siguro panahon na rin para mabigyan ko kayo ng pansin at ipadama ang pagmamahal ko sa inyo ng inay mo. Upo, Itay. Kailangan sulitin ninyo ang mahabang panahon na hindi namin kayo nakasama ni Inay. At natutuwa ako na nandito na kayo sa pamamanhikan ni Dante at mga magulang niya. Yun din ang sinabi ng inay mo. At kailangan din na maging masaya ang Pasko para sa ating pamilya. Kung kumpleto tayo, di ba? I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti pa si Inay. Masaya na siya dahil dumating na si Itay. Samantalang ako, maghihintay pa ako ng ilang buwan bago magbakasyon si Dante. Namimiss ko na si Dante talaga. Di ko siya matawagan. Baka oras ng trabaho niya. Yun ang sabi niya, na hindi siya dapat istorbohin kung oras ng trabaho niya. Dahil mahigpit ang amo nila. Kaya ganito lagi. Ang hintayin ko ang kanyang pag-video call para makausap. Sana tumawag na siya mamayang gabi para masabi ko na sa kanya na nandito ng Itay ko. At nang makapag-usap sila ng Inay kung mamamanhikan na sila. Ay, ang hirap talagang maghintay. Kaya lang, wala akong magawa. Dahil nasa malayong lugar si Dante at naglalakbay sa iba't ibang bansa. Sana, patnubayan ni siya, Diyos ko, para mailayo ninyo siya sa kapahamakan at makauwi na ligtas at nang matuloy ang pamamanhikan niya. Inay, marami na bang gulay ninyo? Pwede na bang pitasin at ibenta sa palengke? Ay, oo, Marita. Di ba sinabi ko sa iyo noong nagpunta ako sa bahay ninyo? Oh, bakit? Wala kang nakuhang order, kaya pumunta ka dito sa bahay. Ay, kunti lang po, Inay, kaya kulang yun. Dahil may kasama po ako na magbebenta doon sa palengke. Ano? Aba, sinipag na kayo si Lilian na sabahan ka dahil wala na siyang problema, ganun ba? Hindi po si Lilian ang kasama ko, Inay, kundi si Bando. Ayun po, natutuwa na pumipitas ng mga gulay. Umuwi na si Bando. Kaya pala, masaya ka ngayon dahil nagbakasyon na naman ng asawa mo. Hindi po.
hindi na babalik si Mando sa trabaho dahil sa tinamong sugat nung tinamaan ng bala. Ano? Nasugatan. Pero hindi na sinabi sa inyo para hindi kayo magka-problema, ganon. Opo, kaya hindi na siya tumawag dahil makirot daw ang sugat niya, kaya nagpagaling at saka umuwi doon sa bahay. Pero nagretiro na dahil sa natamong sugat sa paa. Hindi na makalakad ng maayos. Tingnan Ay, nyo, nako. nahihirapan. Kawawang naman pala si Bando. Buti na lang at nakaligtas siya para makabalik ng buhay at makasama kayo ng matagal. O sige, pumitas ka na rin para marami kayong maibebenta. Sige, Nay, tutulungan ko si Mando. Minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Kasama pala ni inay na nagbenta sa palengke si Itay. Mabuti yun para malibang si Itay at di na rin iisipin ang nangyari sa kanya na muntik na raw siyang mapahamak. Pero hindi na tumawag para hindi kami mag-alala sa kalagayan niya. Pero ako, ano naman tong nararamdaman ko? Kinakabahan ako na hindi ko alam kung ano ito. Noong kami ni inay, ay nakaramdam din ng matinding kaba. Yun pala, may masamang nangyari kay Itay. Pero bakit ako? Bigla akong kinabahan. At si Dante ang nasa isipan ko. Naku, huwag naman sana na mapahamak si Dante. Baka yun na yung napanaginipan ko. Oh, Diyos ko, patnubayan po ninyo si Dante. Patnubayan po ninyo siya. Ay, masarap pala dito, Marita. Talagang nakakalibang magtinda. Ang dami mong suki. Tignan mo, naubos agad yung pinitas nating gulay doon kinainay. Oo naman, dahil sariwa at hindi binuhusan ng tubig para mukhang bagong pitas. Sige, samahan na lang kitang magtinda dito sa palengke para hindi ka mapagod ng husto. Alam mo, Mando, kung ako lang ang nagtitinda, ay kunti lang ang tinitinda ko para hindi ako mapagod. Ay, ngayon kasama kita, dinagdagan ko ang ibebenta ko. Ngayon naubos na, di pwede na tayong umuwi at magpahinga. Kung pala, Marita, bumili muna tayo ng isda para sa ulam natin mamayang gabi. O sige, punta tayo doon sa bilihan ng isda at pumili ka kung anong gusto mo para mailuto ko mamayang gabi. O sige, isarado na natin ang pwesto. minsan ng isang simpleng ngiti ay mayroong dala. Isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y Medyo maaga pa yata para magluto ng hapunan. Ang mabuti pa siguro, makinig tayo ng balita para alam natin kung anong nangyayari sa ating paligid. Tama ka, Marita. Doon sa kampo o kaya sa pinupuntahan namin, ay di na kami nakakapanood ng TV o na nagbabalita. Ganun ba? Alam mo, ang daming krimen na nangyayari, ano? Pero ang mga kriminal, nagtatago. Kawawang mga biktima. Kahit mga bata ay kinikidnap, saka ibinebenta. Isa rin yan sa aming layunin. Pero ang importante na binibigyan namin ng pansin at hulihin ay ang mga rebelde na nanggugulo sa katahimikan ng buhay ng mga tao. Pero dumarami pa sila dahil pera ang ginagamit para sumapi sa kanila. Ay nako, hanggang kailan titigil ang mga walang kaluluwa na pumapatay ng tao? At sa ibang bansa naman, may mga digmaan.
Maraming nasasabugan na tao dahil sa pagbubomba ng kalaban nila. Tingnan mo. Mando, tingnan mo. May mga pirata at may hinustids na mga seaman. Hindi! Hindi totoo to! Hindi! Ano kaya ang nakita ni Marita? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Lilian dito sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.